Okay, next question po tayo. Ako po si Mio, born Adventist, nabinyagan ng grade 5. Pero ngayon po, yung research ko, about lahat ng Christianity. Hindi lang sarado sa Adventist. So, when a believer in Christ po, kailan po nare-receive yung Holy Spirit, tsaka yung sa Adventist, anong definition natin ng body of Christ? Body? Apa. Body of Christ as in body? Apa. Okay. Paano po yung outside sa body of Christ tsaka inside sa body of Christ na included? Sabi mo kasi, hindi ka lang sa Adventist. Bakit? Hindi ka pa kontento sa aral ng Adventist? Di ba sa dami ng denomination, may mga iba-ibang grounds, di ba? May ibang mga theological belief. Oo nga, ibig sabihin, medyo doubt ka pa. Hindi naman. Bali po, follower pa ako ni Christ. Mako-consider na... Kaya ibig sabihin, hindi ka pa kontento sa aral ng Adventist. Ganun po ba yun? Paano lang to? Clarification lang naman. Ang understanding ko po ng salvation is through Christ. Pero so hindi ka naniniwala na may true church? Ang paniniwala ko po sa ngayon ang paniniwala ko ng true church is believers in Christ. So walang tunay na iglesia, wala? Sa sa pag-aaral ko, yung... sige, kasi isasama natin sa sagot yan. Kasi medyo malaking question mark sa akin yun eh. Sabi mo, baptismo ka at born Adventist. Kaya klaruhin natin yan. Kasi... yan nga yung sinasabi ko kanina na kapag ka medyo doubt ka dito, ay may tendency talaga na mag-iba yung pananampalataya mo. Isasabay natin yan sa sasagutin. Sige, Brother Gomer. Ilinaro ko lang sa kanya eh. Dali, dalawa po yung question ko. Yung Holy Spirit tsaka yung body of Christ. Okay, siguro doon sa body of Christ. Kasi nga, ang body of Christ is may gamit po siya as metaphor. May literal, may symbolikal. Okay? Yeah. Meron pong katawan, ang tinatawag, ang katawan ni Kristo, Iglesia. So, nasa Colosas 1:18 po yan. Yan po ay metaphorical. Siguro, Brother Gomer, basahin natin yung mga talata para mabigyan natin siya ng na hindi ko mo nakabasa ka ng isang talata o body of Christ, bibigyan mo ng isang Dapat ikino-contextualize kasi natin yan eh. Depende kasi yun sa talata. So, doon muna tayo. Ayan. Sa Colosas. So, marami pong bagay kasi katulad yung body of Christ. Okay? So, umpisahan ko doon sa sinabi ng ating Panginoon na yung katawan, sabi ni Apostol Pablo sa Colosas 1:18, tingnan po natin. Ito yung katawan eh. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. So, dito, metaphor ito na yung body of Christ is the church. Ngayon, doon sa sinasabi mo ngayon na ang body of Christ para sa iyo is believers, i-identify natin yon. Pwede ho ba nating masabing believers or mananampalataya kay Kristo kung sila ay tumatanggi halimbawa sa isang kautusan ng Diyos? So kailangan po nating i-define yung bagay na yun. Kasi dito, maliwanag na mayroong body. At ang body, iglesia. Mga kapatid? So, kung doon sa paniniwala po ninyo kapatid, walang organized church. Basta't naniniwala lang sa Panginoon, yun ang church. Lalabas ngayon, pwedeng ang church na tinutukoy ay nandyan ang Baptist, andyan ang INC, andyan ang Catholic, nandyan yung mga iba't ibang denomination. Lahat yan ililita. At iyan, yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo na body of Christ, yung po ba ang pagkakaintindi ninyo? Bali sa ngayon po, pag pumasok sa major beliefs, yung Trinity, Jesus is God. Hindi, yung po nang tinatanong kapatid, yung bang pagkakaintindi ninyo ngayon? Yun po yung pagkakaintindi ko. Pag pumasok sa certain beliefs na ganito, considered, included sa body of Christ, and we consider them as brothers and sisters in Christ, kahit nasa ibang denomination. Pag yung tinamaan yung Jesus is God, pag hindi belief is Jesus is God, yun po yung kailangang i-evangelize. Pag yung Trinity tinamaan din kasi Holy Spirit, Holy Spirit is our guarantee. Considered, hindi na naman pasok siya. Tapos yung second coming, syempre common na yan. Yung resurrection na si Jesus namatay sa krus to save us na siya Diyos. After 3 days na ulit na... i-clarify ko lang kayo kapatid. So para sa iyo, ang paniniwala mo ngayon, basta't ikaw ay naniniwala sa Trinity, ang Catholic naniniwala sa Trinity. Tama?
Hindi ko po gano'ng alam yung ano nila, yung mga meron po akong pininiwalaan na 7 major na na dapat pumasok doon. At yun yung basihan mo? Na kahit nasa ibang denomination na siya. Pero yun lang yung alam mo. Paano kung marami pang di ka pa alam? Di kasama na rin yun. Bali, pag meron pong grounds yung dalawa at nagdi-disagree, di ba yung Christian should not magkaroon ng quarrel. So, pwede mong paniwalaan yan. Ngayon, we can walk together, grow together in Christ. Brother, matanong ko lang, saan nyo kinuha yung theology na yan? Sa CCF po. Okay. Ang CCF ay parang non-sectarian, kahit sino pwede. Bali, ang belief po is Pinag-aralan ko na po yan, kapatid. Kahit saan, wala kang baptism doon, lay hands lang So, sa CCF, pwede kang hindi naniniwala sa once saved, always saved. Pwede naniniwala ka sa once saved, always saved. Tanggap lahat yun doon. Bali, Bali, pag may grounds kasi, meron kasing time na mag-a-argue kayo forever na hindi nyo malalaman yung sagot dalawa hanggang mag-aaway na lang kayo. So, hindi po kami agree dyan. Kaya hindi lahat ng pagkakataon ay nag-aaway. Yun nga po, kaya po pagka may grounds na sige, at least alam ko yung foundation ng iyong aabot sa point na yun. Kung saan mo hinugot yung iyong pananampalataya, Pero winawarningan kita, kapatid, sa CCF, baka may nang-i-influensya ka ng mga kapatid, huwag mong hilahin sa panganib na pananampalataya. Sige, sasagutin namin yung tanong mo. Sige, pakinggan mo muna. Technically po, evangelical. Any evangelical church, hindi po yun na ang napakagulo. Hindi ho pasado yan sa sukatan ng Biblia. Nga pinag-iingat nga tayo, kaya nga mayroong isang palatandaan sa tunay na iglesia. Pero salamat at honest kapatid. Sige, ayusin ho natin yan, kapatid. Sa CCF ho, ay meron po tayong kilala na matalino, magaling, na lumipat sa Adventist, si Ma'am Lourdes Ramos. Actually, meron po kaming may tungkulin sa CCF at siya pa ay gusto magba-Bible study sa atin. Kasi systematic tayo. Samantalang sa CCF, kahit sino tanggap. Kahit sino po ay tinatanggap, kahit magkaiba kayo ng pananampalataya. Basta't meron kayong pinagkatularan, kahit hindi lahat magkatulad, tanggapin ka roon. So yun po ay wala sa katangian ng tunay na iglesia. Kaya mag-ingat po kayo doon, kapatid. Mag-ingat po kayo doon. Kaya kung kayo medyo nandun yung puso mo, ang masasabi namin sa iyo ay medyo mag-ingat ka dyan. At sana, wag mong ipang-influensya yan sa mga kapatid. Kasi wag mong hilahin sa delikadong kalagayan. Ngayon, pagdating po sa katawan kasi, alam nyo, dapat kino-contextualize natin yan. Meron akong lecture ng How to Interpret the Bible. Pag may nabasa kang isang talata, wag mong bibigyan ng conclusion. Don't jump into conclusion. O alamin mo yan sa konteksto, kung anong tinutukoy. Ngayon, ginamit ho yung katawan ni Kristo. Halimbawa, itong nasa unang Korinto 16, binanggit ho rito yung katawan. Kasi yun ang sintro ng tanong na natatandaan ko. Tingnan po ninyo. Ayan. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi bagas yang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi bagas yang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo. So, papaano ngayon natin i-interpret yung paggagamit ng salitang katawan ni Kristo po dito? So, sabi nga ni Brother Ragomer kanina, isa po itong figure of speech. Hindi lahat ng salitang katawan ni Kristo ay tumutukoy sa samahan o ano paman. Dito ang tinutukoy po dito ay yung tinapay, na katawan ika ni Kristo. Dito naman sa kapitulo 12, talatang 27, binanggit din uli yon. Sabi dito, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. So iba naman yung pinapatungkulan, di ba? Kaya makikita ho ninyo sa talata ng Biblia ay tinitingnan natin kung ano yung intensyon, ano ang layunin ng sumulat sa paggamit niya ng mga salitang katawan. Ito po, isa. Ephesians chapter 4 verse 12. Binabanggit naman dito, ang sabi, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. At yung binasa kanina ni Brother, na binanggit ni Brother Gomer kanina sa Colosas, ang ulo si Kristo, ang katawan iglesia. Kung ang ulo iisa, hindi pwede ang marami ang katawan. Ngayon, kung pagsasama-samahin natin yung mga denomination, may iba't ibang founder, iba-ibang pananampalataya, paano maging isang katawan yon? Ay hindi nga magkakaisa ang founder nun.
at hindi magkakaisang pananampalataya. Ang mangyayari, isang ulo, ang daming katawan. So maliho yon, mga kapatid. Tama, Brother Johnson. Merong iisang kawan lang ang Panginoon. Meron lang isang asawa ang Panginoon. Hindi ho marami siyang asawa at maraming kabit. Si Kristo yung asawa, si Diyos ang asawang lalaki, hindi ho maraming asawa ang babae si Kristo. Bagamat tayo po ay naniniwala, mga kapatid, na mayroong tinatawag na invisible church. Yan naman po ay hindi natin itinatanggi. Mayroon po tayong invisible church na tinatawag, pero mayroon pong visible church. No? At yung visible church na yan, yun yung tinutukoy sa Biblia na isang katawan. Ang sabi sa isang talata ng Efeso sa 4:4, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, may isang katawan, no? At ganun din ang sabi niya sa Roma, may isang katawan, maraming sangkap, mga kapatid. Ngayon, hindi po pwede na yung isang katawan, yung iba ay Sabbath keeper, yung iba ay hindi. Yung iba'y kumakain ng karumal-dumal, pero isang katawan din, yung iba'y kumakain ng karumal-dumal. Po, pwede bang gano'n? Napakagulong katawan naman yan. Kaya nga, ang sabi, may isang katawan. Ngayon, ano ang purpose ng Diyos? Yes, alam po natin na sa iba-ibang denomination, may anak ang Diyos. Ngayon, anong gustong gawin ng Panginoon dyan? Tingnan po nyo sa Juan. Sa Juan 10, ang talata po ay 16. Sabi niya, ito pakinggan mabuti ito kapatid. 10:16 ng Juan. Ang sabi dito ng ating Panginoon, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. So tayo, mga kapatid, naniniwala tayo na kahit saang samahan ng pananampalataya, meron talagang tunay na mananampalataya dyan, kapatid. Totoo yun. Hindi po natin yun pwedeng itanggi. Okay? Pero ang sabi dito ng ating Panginoon, ano ang gagawin niya dito sa mga tupang ito na nandun sa iba-ibang kung saan-saan? Ang sabi niya, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang didinggin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan. Hindi po plano ng Diyos na yung kanyang katawan ay watak-watak. Na meron siyang katawan na kumakain ng baboy, meron siyang katawan na hindi. Hindi po yan ang plano ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, ay gusto ko sanang tanong sa kapatid, kung ang paniniwala mo ay gano'n, ang ibig sabihin, okay lang sa'yo na isang Sabado ay nasa CCF ka. Isang linggo. Sa isang linggo naman, sa ibang, okay lang ba sa'yo yung gano'n? Tiga, tapusin po natin yung sagot, ha? Di ba? Mamaya po. So, yun po yung sinasabi po natin. Ang ibig sabihin, wala kang permanente kasi nga, naniniwala naman ako na yung baptist na naniniwala sa osas. Halimbawa, may isang baptist na naniniwala sa osas na tinanong ko. Tingnan po ninyo, ha? Tinanong ko yung isang osas, binasa ko sa kanya itong 1 Corinthians 5. Ang talata ay 1. Basahin natin. Sabi dito, sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Ngayon, ito po ay kaanib ng iglesia. Na ang ginagawa nitong kaanib ng iglesia na ito, abay nagkaroon siya ng relasyon doon sa kanyang stepmother. Tinanong ko yung osas, ito ba kapatid ligtas? Ligtas daw yan. Abay, ang sagot ay oo daw. Aba, ay sabi ko. Meron yan sa CCF. May mga miyembro sila na once save, always save. Pwede bang ganon? Hindi. Na itong kapatid na ito na ganitong ginagawa na hindi magsisisi ay ligtas. Kaya sabi ko, hindi ko matanggap na although doon sa mga samahan na yan, maaaring may anak ang Diyos. Tatawagin. Pero, ang sabi ng Diyos, tatawagin kapatid. Tatawagin. Hindi pababayaan ng Diyos na manatili sa doon sa mali at mananatili siyang doon sa kanyang kalagayan na ganon. Bakit? Tingnan po ninyo si Cornelio. Anong ginawa ng ating Panginoon kay Cornelio? Nakita ng ating Panginoon yung puso ni Cornelio. Tinawag ng Diyos. Inaralan ni Apostol Pedro. Naging kaanib sa iglesia. Binautismuhan. Okay? Kaya nga, medyo yung sinasabi mo, kapatid, yan yung invisible church. Pwede yon doon sa context na yon. Pero definitely, ang bayan ng Diyos o ang iglesia, mayroon pong tinatawag na visible church in which, sa pamamagitan nitong visible church na ito, tatawagin yung mga tupa sa iba. Yan. Kaya nga may evangelism eh. Kaya mayroon po tayong pangangaral. Yun po yung ating ginagawa, okay. Kapatid. Brother Gomer, dadagdagan ko po mga kapatid. So,
Hindi ho po pwede mga kapatid na ang Diyos ay kikilalanin niya na mananatili doon sa iba't ibang grupo ang isang tunay naman ng palataya. Ang sabi na binasa kanina, dadalhin. Kaya meron pong tunay na iglesia na magpapalaganap ng mabuting balita. Kaya nga tayo mga Seventh Adventists, dala po natin yung 3 angels message. Pag meron kang mensahe na wala at hindi pasok dyan, delikado yon. Ang kagandahan nun ito, may batayan at may sukatan ang Biblia. Na kahit na ikaw ay mag-assume na ikaw ay nasa tama, pero baka magbigo ka lang. Halimbawa, Mateo 7:21. Sabi po dito sa talatang ito, mga kapatid, kung titingnan po natin yung talatang Kapitulo 7 at talatang 21 ng Mateo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Halimbawa lang to maaring merong mga ganyang isipan na nasa CCF, nasa ADD, nasa ibang relihiyon. Pero ano sabi po dyan? Sino? Yung gumaganap sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Ang tanong, ito bang kalooban ng Ama nasa langit nasa kanila? Pag wala, huyo ka. Kasi bakit? Ang sabi dyan, 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kita mo na, nangangatwiran siya, 23, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Nag-a-assume to na maliligtas siya. Pero ang sabi doon, kailangan ay ginaganap mo yung kalooban ng Ama. Kaya nga, ang sabi ni Isaias, mga kapatid, sa Isaias 8, at ang talata ho ay 20, mga kapatid. Ang sabi po dyan, sa kautusan at sa patutuo. Kung hindi sila magsalita ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ibig ko sabihin, pag hindi ito tinuturo, walang liwanag dyan, kapatid. At alam ko ang CCF, panampalataya ka lang, ligtas ka na. Kaya mangyayari, doon sa binasa natin, sabi ng Panginoon, huyo, sino ka? Malabo yung kapatid, yung ganong panampalataya. Nandito ko na sa liwanag, huwag ka nang pumunta sa dilim. Kasi nakita ko po yung kalat mong masyadong magulo yung iyong stand. Pasensya ka na, pero i-correct natin. So, tingnan po ninyo, pag hindi ka nagturo tungkol dito, walang liwanag, walang umaga. Kaya nga, may sukatan. Juan 7:17, ano sabi? Kung ang sino mang tao ay nag-iibig, gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. So nakita po ninyo, saan daw makikilala ho mga kapatid? Sa pagtuturo. Iba-iba ho ang turo ng bawat denomination. Kaya nga tayo, pinagmamalaki natin yung turo natin talagang biblikal. Ngayon, hindi tayo mag-a-assume dito. Yung binagay na Brother Gomer kanina, paano yan? Yung iba dyan na may kumakain ng baboy, may hindi. Tingnan nyo po, isa sa turo, Ezekiel 44:23 hanggang 24. Ganito yung ating mababasa, mga kapatid. Sampun lang turo. Pag ito, wala ho roon sa ibang samahan, ay sorry. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Tanong, may ganito ba sa CCF? Malabo yun. Lahat malinis na dun Ay, wala talagang banal at karaniwan doon. Yung banal at karaniwan, yung kahalagahan ng Sabat. Banal na araw, karaniwang araw. Pahalagahan yan. Nandun kaya yung kapatid? Wala yon. Wala yon, sigurado. Mamaya, ibibigyan ka namin ng pagkakataon. So, ipapakilala yung marumi at malinis. Bagsak. Ano sabi po ng Isaias? Sa kautusan at patutuo, kundi sila magsalita ayon sa salitang walang liwanag sa kanila. Kung hindi mo ginaganap, kahit tumatawag ka sa pangalang Panginoon, hindi mo ginaganap ang kanyang kalooban, hindi ko kayo kilala, sabi ng Panginoon. 24. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga kahatulan, ay kanilang hahatulan at kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Ito isa sa turo, mga kapatid. Kaya nga sa bayan ng Diyos, special yan
Tingnan po ninyo yung Deuteronomy 14, ang talata po ay 2. Bakit ho tinuturuan tayo ng ganito? Chapter 14, verse 2 ng Deuteronomy. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan nasa ibabaw ng balat ng lupa. Verse 3, huwag kang kakain ng anumang karumadumal na bagay. So makikita ho ninyo, kamukha din yan ang binanggit sa Bagong Tipan sa unang Pedro 2:9. Mga kapatid, unang Pedro 2 talatang 9, kamukha din no nasa Deuteronomy. Datapat kayo isang lahing hirang, isang magkaharing saserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So yung special, yung pagiging special, nakita niyo yung Israel, no, mga kapatid? Kahit na sumusuway sila, hindi talaga sila pinabayaan ng Diyos eh. Hinahabol pa rin sila para maibalik. Kasi may piniling bayan ng Diyos, sila ang responsable, sila ang may binigyan ng katungkulan na magpahayag ng mga aral ng katotohanan. Hindi ho yung pumili sa doon, sige, tuloy mo lang dyan kung saan ka. Oh, tuloy mo lang yan, basta't may pareho kayong paniniwala. Ay patay tayo dyan. Hindi talaga uubra yun, kapatid. Kasi nga, tingnan po ninyo yung pagtuturo ni Apostol Pablo. Kung ibabatay niyo po ito sa talata na ito, doon sa inyong iniisip po ngayon, hindi po talaga tutugma. Bakit? Dito sa unang Korinto 1, ang talata 9, pakinggan po ninyong mabuti. Sabi diyan, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Tama po yan. So ang ibig sabihin, bawat kaanim ng iglesia, tinawag ng Diyos sa pakikisama sa kanyang anak. Okay? Ngayon, kung titingnan po natin yung katwiran na, lahat yan, Baptist, basta may Trinity sila, yung kung ano pa man, evangelicals, ay tinawag sila lahat. Ang sabi dito sa verse 10, pakinggan po nyo. Ngayon, ipinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay. Abay, anong ibig sabihin nito? Kaya nga hindi po pwede na yung katawan ay nahati-hati. Na mayroong bahagi ng katawan na kumakain ng baboy, mayroong bahagi ng katawan. Hindi pwede. Sabi dito, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi. Di ba? Kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Aba, yung hatol lang iba, wala nang 10 utos. Tama? Wala nang sabat. Ay sabi na Apostol Pablo, isa lamang dapat ang paghatol. Anong magiging hatol natin? May sabat pa ba o wala na? Meron, mga kapatid. May 10 utos pa ba o wala na? Sabi na Apostol Pablo, isa lamang paghatol. And then, verse 11, tingnan po ninyo. Sapagkat ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasambahay ni Chloe, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. Ibig ko ngang sabihin ito, verse 12, na ang bawat isa sa inyo'y nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Tingnan nyo na, iba-iba na. Ano sabi ni Apostol Pablo? Verse 13. Nababahagi baga si Kristo? Ito yung tanong. Pwede ba na yung katawan may isang bahagi na okay lang kumain ng baboy at yung ibang bahagi ay bawal? Hindi po ganon ang nature ng body of Christ, kapatid. Kaya yung iniisip mo na yung body of Christ is mayroong core na 7. Hindi po. Ang core ng banal na kasulatan sa body of Christ, buong Biblia. Buong Biblia. Bakit? Kasi yung isang mali na isasama mo, lahat mali. At yan ang style ni Satanas. Haluan ng mali, yun, yung katotohanan. Makorrupt yung yung truth. At pag nagawa niya yon, mali na. Yun ang style, mga kapatid. Hindi po pwede na ang tunay na iglesia ay iba-iba yung aral at matatawag mo pa rin iisang katawan. Hindi po yan ang sinasabi ng Bible. Yan. Ang sabi sa Biblia, ito pa. Babasa pa ako. Sabi niya, yan, 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman
ang banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ay yung mga baptis ayaw sa Sabat. Ebanghelyo yun, ayaw Turuan mo ng Sabat, ayaw po nila. Paano silang naging bahagi ng katawan kung ayaw po nila? Ito pa isa. Tingnan natin yung una mo 3:15. Nagluto yung kanyang software. Kailangan ng sabi diyan, ngunit ko ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin sa bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay, na haligi at suhay ng katotohanan. Yung palang iglesia, ito yung haligi at suhay ng katotohanan. Kaya kung ang isang iglesia ay nag-aangkin na siya iglesia ng Diyos, tapos ayaw sa katotohanan, hindi po yan yung iglesia ng Diyos, kapatid. At yung haligi, inaya sa isang bahay. Hindi mo walay. Yung bahay dito, may isang haligi dyan. Yung isang haligi, naroon sa ibang bahay. Ang problema, Brother Johnson, ang haligi nito, may Sabat. Yung kabilang haligi, linggo. Yung isang haligi, linggo. Kumakain ng baboy naman yung isa. Hindi ho pwedeng ganun, kapatid. Ay, nako. Tingnan niyo po mga kapatid. Isa na lang, tapos bibigyan natin ng time si brother para yung kanyang ipagtanggol yung kanyang natutunan doon. So, ipakita ko lang po rito, mga kapatid. Nakita ko lang. Ganito. Naiintindihan natin yung kapatid kasi nga napunta siya sa CCF. Maintindihan natin yun. Alam niyo ang CCF ito. Christ Commission Fellowship. Christ Commission Fellowship is an international non-denominational church. Kaya kahit anong doktrina, welcome ka roon. Kahit may sarili kang paniniwala kasi non-denominational siya. Pero labag siya doon sa ating mga pinakita po na katotohanan sa Bible. Kaya ho kami naniniwala na isa po yan sa estratehiya para mas maraming mailigaw. Kasi kahit ano, welcome. Kaya nga mga artiste, mga negosyante, welcome. Kasi ituloy mo lang yung ginagawa mo. Ituloy mo lang. Basta may fellowship tayo, welcome ka dyan. At marami po dyan ang merong mga hilig, sarili, at least nakakapagsimba. Ituloy mo lang yung kung ano yung hilig mo, bisyo mo, tuloy mo lang. Kasi non-denominational siya. Kaya nga, mas maganda pa sa iba Pero kaysa dyan, kasi dyan, hindi ka malawak ang daan dyan. Delikado. Mga kapatid, tingnan nyo po. Sige, balik mo na to. Pinakita ko lang po ito para at least nabasa ho ninyo mismo na pinag-aralan ko yan kasi yung isa nating kapatid na galing dito, pumunta dyan, pero nawala rin. Meron tayong kasama na punta dyan, pero nawala rin doon. At meron tayong kasamahan dyan na napunta sa atin, yun kaya marami akong natutunan sa CCF dahil sa kanya. Founded by Peter Tanchi, based in the Philippines. So dito, its main worship church is located at the CCF Center in Ortigas East. Doon sa Ortigas. Ano ho ba ang pinagmulan origin ng tunay na iglesia? So sa aga ng atin bilang mga Seventh-day Adventist, tayo ay nanggaling pa sa basahin niya natin 7:38 ng Acts. 7:38 ng Gawa, sabi diyan, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasamang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasamang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kanina pa natin sinasabi, isa lang ang asawang babae ni Kristo. Mula sa Old Testament hanggang New Testament. Binasa rin natin kanina, nagkaroon ng reconciliation yung Hudyo at mga Hintil, naging isang taong bago. Nireconcile din po tayo, itong iglesia nito sa Diyos. Kaya si Kristo yung ulo, ang katawan ng iglesia. Hindi ko kalat-kalat. Ngayon mga kapatid, sabi po roon, inorganize ito dito sa Philippines ni Peter Tanchi. Ngayon, sa Gawa 1:8, tingnan natin ito. Ang sabi po dyan, dapat patatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko saan nagsimula? Sa Ortigas ba? Jerusalem. O sunod, sa Judea. Sumunod, Samaria. Hanggang
hanggang Ortigas. Hindi pwedeng galing Ortigas, papuntang Jerusalem. Aba, ay okay lang manganak ng suhi, pero kung ang relihiyon ay suhi, ay huwag na, mga kapatid. So nakikita natin, pero ako'y nagbabasalamat din kapatid, inopin niya ito. Kasi pwede ho kayong ma-attract kung hindi po natin napag-usapan to. Maraming mga kaibigan, maraming mga babait na member ng CCF, pero pagdating sa doktrina, sorry. Maraming bisis po nagharap dyan sa Ortigas dahil kay Ma'am Lourdes Ramos na dating CCF na isang mayaman at negosyante, dinala niya yung mga pastor sa CCF, iniharap sa ating mga pastor sa Adventist, nagkaroon ng dialogue, si Pastor Durante, sila Pastor Gayuba, nadala na lahat niyan, sila Pastor Bing Alabata, praise God mga kapatid, nang ibabaw yung katotohanan. Amen? So, sige kapatid, kung meron ka bang gustong i-share o itanong, pero sana, medyo kung ikaw masyadong ay ikaw ay mukhang mabait naman. So, yung pong sa na mention nyo yung food, sabihin ko lang yung stand down, pero hindi ko po kayo ina-argue, no? Yung sa Levitical diet, they approve it, they are, agree with it, but not considered part of salvation. So, yun lang po yung stand down. Kasi, ang kailangan natin itingnan mabuti is, how are we made right with God? Di ba, through faith in Jesus Christ? Okay, kapatid. Sandali lang kasi sabi mo, yung food ay hindi siya salvific. Hindi part of salvation. Mali kasi kaagad. Bakit? Kasi, kung Biblia ang pag-uusapan natin, kahit anong utos pa yan, hindi salvific. Kung kaligtasan ang pag-uusapan. Walang kinalaman ang kahit anong Walang utos. kinalaman yung kahit anong gagawin mo, kung anong gagawin kahit sabat. mo kahit pa sabat, hindi po yan ang issue. Kapatid. Okay? Hindi po issue. Pero, hindi natin po pwedeng sabihin na bilang mananampalataya, okay lang lahat. Di ba? Lalabas? Halimbawa. Kasi hindi issue sa salvation. Kasi hindi issue sa salvation. Kasi, so kung hindi issue sa salvation, so pwedeng ang isang iglesia ay mag-inuman sa loob ng church. Hindi po yun yung food. Iba po yung... Pero kapatid, merong ganong talata. Sa 5:18 po, yung sa alak, tsaka yung sa Galatians 5:19. Pero may talata na ginagamit na huwag nang halimbawa, ito. Diba? Sasampulan natin para maitugma natin sa sinabi ni Brother Gomer. Tingnan niyo po itong 2:16 ng Kulusas. Tingnan niyo po, ito yung ginagamit ng iba. Hindi ko sinasabi naman ginagamit nila. Tingnan po ninyo kung bakit nabanggit. Ito yun. Tingnan mo. Sino man nga'y huwag humatol tayo niyo sa pagkain. Diba sabi mo Levitical law. O sa pag-inom. Kasama pag-inom. O tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, araw na Sabat. Ay lahatin yan. Kung hindi na yung sa pagkain, pati pag-inom, pwede na. Ay, paano ngayon yan? O obra? Medyo haba po pag sa doctrine, no? Yun nga sinasabi ko. Kasi kapatid, natitest kasi doon yung hinahawakan natin truth. Yung sa John, yung na-mention nyo yung John 10:16 na marami pang tupa na ipapasok. Kasi po, di ba yun? At the time of nandun pa si Jesus. So, nag-start yung preaching nila, di ba? Ascension ni Jesus. So, from Ascension ni Jesus, nagpe-preach na sila ng gospel. Ini-spread na sa mundo. Tapos yung Adventist, di ba, sumulpot ng 1844. Tapos yun, may historical Adventist, may progressive Adventist. Yung teaching din natin, nag-develop, di ba? So, yung John 10:16 po, ang understanding ko lang po doon, is Gentiles ipapasok doon sa Christianity. Kasi Jesus is the true vine, di ba? So, Jews papasok sa Christianity, tapos yung Gentiles magpe-preach sila na ipasok din sa Christianity. Sige na. Linawin ko lang Gentiles papasok sa Christianity. Actually, yung bumubuo ng Christianity, Jews at Gentiles. Nagsama, naging Christianity. Ganon yun. Hindi may Christianity na pinasok yung Gentiles. Hindi ganon. Kasi yung sinasabi parang ganon eh. Nung nangaral yung mga alagad, unang-unang manahikayat mga Hudyo. Kasi hindi sila pinayagan mangaral sa mga Hintil nung una. Sa loob muna. Tama, di ba? Ang mga unang member ng iglesia, mga Hudyo. At nung nangaral na sila, Pedro, nakakita ng vision doon sa Acts chapter 10, doon sila nagsimula ngayon na nakakonvert ng mga Gentiles. So, idinagdag ngayon yon. Ang main members, ang nasa mainstream pa talaga, is mga Jews. Tapos, idinagdag yung mga Hintil. Kaya nga, isang puno, ulibong ligaw, idinugtong sa tunay na puno. So, yun ang naging Christianity. Ikinore ko lang yung... Then, sa Romans 14, syempre, magkaibang culture eh.
paano magko-combine, di ba? Tapos sa Acts 15, yun yung transition na kailangan magkasundo yung dalawang panig. Pero through na po, next time. Pero yun pa yung... wag na po natin next time. Pwede na natin Pwede na nga ubusin natin sa mga tanong mo. Ito ha. Ito yung sinasabi mo. Apa. Ang sinasabi mo ngayon yung transition. Apa. So, ang ibig sabihin, kung naniniwala ka na ang original member ng church is Jew, tama? Ang church po, di ba, nagsimula nung nag-preach na sila, Peter? No. Actually, ang church nag-umpisa sa bansang Israel. 738, binasa ko kanina. Kaya yan ang nagiging ito kasi. Tingnan po ninyo mga kapatid ito yung nagiging problema ng mga evangelical. Ng mga sineseparate kasi yung Hudyo sa ng mga dispensationalist na tinatawag. Tama. Ang laki po ng problema nila. Bakit? Kasi they are thinking ng Israel is separate sa church. Tama. Pero mali. Alam mo kung bakit? Tingnan po ninyo. Ano ang purpose ng pagdating ni Kristo? Hindi ba because of Israel? Tama. At basahin po natin sa 15:24 ng Mateo. Kasi medyo mali po yung pasensya ka na kapatid sige lang po. Okay. Gusto ko lang pong ituwid ng kaunti yon. Ang sabi diyan, natatakpan Ano ito? Sabi niya, datapat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ang main purpose ng pagdating ng ating Panginoon ay para sa bahay ng Israel. Ang sabi doon sa Roma 15:8, tingnan po ninyo. Ito'y pinatututuhanan din ni Apostol Pablo. Pakibuksan mo nga. Roma 15 ang talatay 8. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Napakaliwanag nito mga kapatid. Nabanggit si Apostol Pablo, sabi niya, si Kristo ay ginawang ministro sa pagtutuli, that is Israelites. Para saan? Para sabi niya, mapagtibay yung mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Ibig sabihin, itong pagdating ng Panginoon ay pangako ng Diyos. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, tingnan po ninyo ang bilin niya. Sa Mateo 10, ang talata ay 5. Sabi niya, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. At sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil. At huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Verse 6. Kundi bagkos, sabi diyan, ano sabi? Basahin nga natin. Ay, sorry. Kundi magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. So makikita po ninyo dito mga kapatid, kaya nga yung unang member ng church, Hudyo, hindi ho kumakain ng baboy. May sabat. Abay, ang gusto mangyari kasi ng mga hintil, nung umanib sila, oy, hindi kami Hudyo, pwede kami sa baboy, kayo lang ang hindi. Hindi po ganun, mga kapatid. Maling kaisipan. Bakit? Tingnan po ninyo. Balikan po natin yung 7:38. Ito, idudugtong ko lang to Brother Gomer, tapos balik ko sa iyo tingnan niyo po yung mga nahihikayat ng mga alagad. Saan sila minimember? Gawa size 5. Tingnan po ninyo. Gawa size 5 at minagaling ng buong karamihan ang panalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng panampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia na naging Hudyo. Pag nahihikayat ng mga alagad, ang tawag sa kanila nagiging Hudyo. Correct. Kasi walang Christianity that time, Judaism meron. Kaya ang resulta ng Christianity, Judaism, mga Hudyo, at nahikayat na mga hintil nagsama. Yung hintil, idinugtong lang. Tama. So, tuloy mo. Ngayon, ang tanong, ang sabi kasi ni kapatid kanina, yung church daw, nag-umpisa ng mangaral ang mga apostol. Mali yun, kapatid. Mali. Kasi yung church, tingnan mo. Sa English siguro, para,
Dito na, sa 738, pansinin mong mabuti. Sa English bro, para makita yung church. Sige, Yung word mamaya, ng church. ilagay natin sa Sa English. bagay, mayroon din sa Tagalog pala. 738. 38, 28 yan. Tingnan po ninyo ha. Yan. Ito, yaong naroon, saan? Sa iglesia, sa ilang. May church, no? Old Testament pa lang, may church na. At ang church na yan yung bayan ng Israel. Sa itaas, pinangunahan ni Moises eh. Ang sabi dito, kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok na Sinai, kasama ang ating mga magulang, na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sino pong nagsasalita dito? Ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi si Esteban. Isa pong Kristiyano. Pero ang sabi niya, yung mga aral na buhay na tinanggap sa bundok na Sinai upang ibigay sa atin. Ang ibig sabihin, kapatid, yung tunay na church, ito po ay tumanggap ng aral na buhay galing sa Sinai. Kasama po dyan ang 10 utos, kasama po dyan ang mga karumalduman, kasama lahat ng doktrina na nasa Biblia. At yan po ang tunay na iglesia. Ngayon, doon sa sinasabi mong transition, hindi po natin pwedeng ikapit yung baboy doon. Wala. Sa Romans 14, walang baboy doon. Sa Romans 14, wala ring sabat. Okay? Doon sa gawa 15 na tinukoy mo, wala ring baboy doon. Ang pinag-uusapan doon, pagtutuli. Maliwanag po yun. Hindi po natin dapat i-incorporate yung wala doon. Kasi kung ilalagay mo yung baboy doon sa gawa 15, malayo. Hindi po yun ang pinag-uusapan doon, kapatid. Mga inihain yun. Not necessarily baboy po kasi 'di ba, may 3 distortions ng Christianity. Yung Judaizers, yung ang gusto nila is maipasok muna sa Jews bago maging Christian. Tapos yung lawless, wala nang law. Tapos yung legalistic. Ang true Christianity, yung pinagtanggol ni Paul is yung true faith in Jesus Christ. Correct. Dun na yung magi-start na yon. Okay. Ganito, Brother Gomer. Pasok ka na sa body of Christ. Nakaka-excite kasi yung tanong niya, kaya na-excite kayo sagot. Kasi ganito yung sinasabi mo. Yung Judaizer na sinasabi mo, ano ba ang issue? Yan. Kasi, madaling sabihin, Judaizer. Oo. Pero ano ang issue? At saka yung anong klaseng Judaizer yon? Hindi naniniwala kay Kristo yan. Kasi, pag sinabi mong Judaizer, okay, totoo yun na mayroong mga Hudyo na sumampalataya kay Kristo, pero ano yung issue doon sa sinasabing Judaizer? Pagkain ba ng baboy? Hindi. Yun lang dapat na intindihin natin, kapatid. Yung Judaizer na sinasabi mo, pag pinag-usapan natin ng Biblia, isa lang, pagtutuli. Yun nga po, no? Oh, kita mo na? Yun nga po kasi Huwag natin isama yung baboy. Kita mo na? ang kanila nga kasi parang napakadali na faith in Christ lang. Bakit ganon? No. Samantalang sa kanila, Jewish ang dami, di ba? So, No. ang kaya sila Kapatid, Judaizer. Sandali ha. Ang gusto mo May kasing problema sabihin niya sa meaning mo ng Judaizer, yung mga Hudyo, Stricto dapat sa hindi kayo kumakain ng baboy. Hindi po yun ang issue ng Judaizer. Ang issue ng Judaizer, pagtutuli. Yan. Walang issues tungkol sa pagkain. Wala ng pong issue karumalduman. tungkol sa pagkain ng baboy. Oo. Pagtutuli, kasi hindi nila tinatanggap para kung maging member kung hindi tuliin eh. Basahin po natin yung Gawa 15. 15:28 po. Hindi, bakit 28 ka pupunta ka agad? Doon lang yung focus. Pero pwede rin naman kung 15. Hindi, para makita natin. Tingnan po ninyo sa Sige pa, pwede. verse 1. Yeah. Ang ibang mga taong nagsilusong sa Mahudean na nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli. Ito ang issue, kapatid. Huwag nating ilayo dun sa tamang issue. Okay? Maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Yan. Yan po ang issue, Tuloy kapatid. po natin sa 5. Sandali, pupunta tayo doon. Ayan na nga yung issue eh. Ano pa bang issue ang gusto mong palabasin dyan? Kasama baboy? Kasama sabat? Yung sa 5 po, Parehas lang po yung kapatid kasi nga nandun na sa una, pagtutuli yan. yung Sa verse. Kasi nga, Okay, fine. ang sinasabi mo naman dito, kautosan ni Moises. Yan yung problema. Kasi pag binasa mo naman ang kautosan ni Moises, ito nga, sabi ko nga sa'yo, ibig mo bang sabihin lahat ng kautosan ni Moises hindi susundin? Patay tayo dyan. Kung walang kaligtasan niya. yun nga po yung dun sa pagdating sa Ito nga ang problema, kapatid. Kasi nga, nakabasa kayo ng kautosan ni Moises, ang gusto nyo sabihin, baboy, sabat, Mga utos sa lumang tipan. yun ang gusto nyong sabihin. yun nga po, no, dalhin natin sa pagdating sa 28. Pero babasa ko Sandali, sa'yo ng isang kautosan ni papaliwanag Moises, namin, hindi mo matatanggihan sinusunod mo. Yan. Basa. Basa. Deuteronomio 6:5. Sige.
Oh. Ako naman mamaya. Ha? Ito ho ba kautusan ni Moises? Hindi. Kautusan. Ni Moises. Sinusunod ng CCF to? Hindi. Sinusunod dyan. O paano itong 15-5? Ay, di isama na yan. Alam Diyan na naman. nakatutok yung sa love God, love nakapoint nyo yan sa Bible. Pero kautusan ni Moises ang nasa 15-5. Kasukusan ni Moises yan. Actually, yung context po kasi ng 1528. Magko-context na tayo ngayon. kasi gusto mo. Kita mo na, yan ang sinasabi ko. Patapusin niyo muna ako. Magko-context ka na ngayon kasi nga, yung kautusan ni Moises, kasama pala yan. Yun nga po, no? Yung sa 1528, pinapataw kasi nila sa pumapasok na Gentile. Yun na nga, kasama nga sa kautusan ni Moises yan, no? Pwede po bang pakibasa natin yung 1528? Kahit pa ipasok mo yung 1528, brother, paano mo ngayon i-reconcile yan dyan? Kasama naman po yan kasi ano yan eh. So, hindi na susundin to? Pinoint out yan dun sa may, di ba, love God? Na dyan so, hindi natin pwedeng gamitin ito. You heard from the start hindi mo pwedeng gamitin ito, sige, punta natin yung 1528. Anong problema dyan? Sabagat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. At tanong, ano yung mabigat na pasanin na yon? Baboy ba yon? Sabat ba yon? O ano yon? Pagtutuli yun eh. Yun nga po, ituloy natin. Yung sulat nila sa sa mga Gentiles. Yan. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid at kayo'y mangilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. O walang baboy, no? Wala. So, kung magko-consider ka ngayon dyan, brother, lalabas ngayon yan, yung mga intel, pwede magnakaw. Kasi wala dyan. Hindi po. Kita mo na. Kasi nakalagay sa 1591 ng Galatians. Ay, huwag tayong talon-talon. Huwag tayong tumalon. Taga lang po. In-state kasi kailangan natin i-consider yung whole counsel of God. In-state yung mga hindi nakakapasok hindi pwede. sa kingdom hindi of God. Pwede tayong itumalon sa iba kasi gospel din. Hindi pa pwede. Yung buo po ba? Yung konteksto niyan, kung titingnan natin, ito yon, yung history po ng Christianity. Ganito, mga kapatid, na-establish natin kanina, yung mga Hudyo, yun ang una munang pinangaralan ng mga alagad. Tapos yung mga hintil na nako-convert, idinadagdag. Tapos hanggang sila po ay naging Kristiyano. Ang issue, nung magkasama yung mga Hudyo at mga hintil, nagkaroon po sila ng hindi pagkakaisa. At ito po ay umabot sa konsilyo ng Jerusalem. Kaya ito po ay na-approve sa konsilyo ng Jerusalem na isulat po ito sa talatang 29, yun na yung umilag sa mga inihain sa Diyos-Diyosan, sa dugo, binigti, pakikiapid. Ayan. At doon sa talatang 1 kanina ay kasama na rin po doon sa issue na ang pagtutuli hindi basis of salvation. Ngayon, ganito yan mga kapatid. Ang nangyari kasi kung pagkain ang pag-uusapan, wala ho doon yung makarumaldumal. Ayon ay kung inihandog ba sa Diyos-Diyosan o hindi. Kaya ang payo, umiwas. Kasi nagiging katitusuran po ito. Kumain na inihandog sa Diyos-Diyosan. Kung tutusin, sabi ni Apostol Pablo, wala namang kwenta yan. Pero matitisod kasi yung iba. Kaya iyan ay ipinagbawal at isinama sa sulat, Brother Gumer. Brother Johnson. Ay kung sasabihin nila ngayon na hindi naman salvific issue yung pagkain, di pwede kumain ng dinuguan kahit sinabi yan. Oo nga, dapat ganun yung CCF. Dapat kumain sila. Diba? Kasi hindi naman salvific issue yung pagkain eh. Tama. Pero may kasamang blood dito eh. Kaya nga, bawal. Ayan. Kung hindi yung iwasan. Sabi mo kanina, hindi issue pagkain sa salvation. Ibig sabihin hindi po sa pagkain, pero dito kasi dinefine. Kaya yung mga dinedefine, dapat i-consider din natin. Kaya nga, ibig sabihin, so ibig sabihin, yung aral mo ngayon, gumagano. Ito po kasi nakasulat dugo. Sandali, brother, ito. Parang lumalabas ngayon na may issue talaga yung pagkain sa salvation. Correct. Kasi kung wala, di kumain ng dugo. Sa dugo nakasulat dito sa 28. Kung pagkain din yan eh. Binigay po sa kanila yung so, ibig kong sabihin, kapatid, hindi lahat. Mayroon ng pagkain na may issue sa salvation, yung dugo. Gano'n ba yan? Yan po yung nakasulat dyan eh. Pero yung baboy, di wag mong gamitin yung sabi mo kanina na hindi issue yung pagkain sa salvation. Dapat wag mong gawin nga katuwiran yon. Kasi meron na palang pagkain na may issue. So, inconsistent siya. Ngayon, ganito po, kapatid. Magdadagdag lang ho ako ng
konting impormasyon kung paano po natatag yung Kristyanismo. Kung niyo pag-aralan yung aklat ng Gawa, mga kapatid, nakita niyo wala hong worship ng ibang araw dyan. Meron man po dyan nagkatipon, minsanan lang yon, yung Gawa 20, talatang 7, unang Korinto 16, yung mga nang minsan lang nangyari nagkatipon sa unang araw ng San Linggo. Pero actually, historically, contextually, ay wala ho talagang regular na gathering ng Sunday. Kasi wala hong simbahan ang Kristiyano sa aklat ng Gawa. Ang merong simbahan, sinagoga. At ang nangangasiwa ay mga Hudyo. Wala po tayo sa history, makikita na sa panahon ng aklat ng Gawa ay meron ng church ang Kristiyano. Wala. At hindi po pwede na may gathering ng Sunday. Saan sila magtitipon? Ay sarado yung sinagoga pag araw ng linggo. Nakita nyo? Diba? Sa malawak na perspective, mga kapatid, makikita niyo historically, malabo talaga na may Sunday keeping doon. Kaya walang magiging basis yung mga evangelical, kasama na yung CCF doon. Ngayon, kailan nagkaroon ng Christianity, mga kapatid? Pag pinag-aralan ho ninyo yung Book of Revelation, doon sa chapter 2, verse 9 ng Revelation, may sinasabi pong ganito. Isasummary ko na lang po ito, mga kapatid, ng Revelation. Ang sabi po rito, nalalaman ko ang iyong mga kapighatian at ang iyong kadukhaan. Datapwat ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. Sa history po, mga kapatid, ito yung sinasabi ng Panginoon na palalayasin kayo sa kanilang mga sinagoga. After po ng War of the Jews, mga kapatid, pag inag-aralan ho niyo yung chronological event, after po ng pagbagsak ng Jerusalem, doon sa War of the Jews na tinatawag, later on, binigyan na ng Roman Empire ng chance ang mga Hudyo na makapagbalik at muling makapagsamba, makapagtayo ng mga sinagoga. Pero that time, mga kapatid, hindi na ho nila pinapapasok ang mga Kristiyano sa mga sinagoga. Wala pa pong simbahan ang Kristiyano noon. Kahit na after 70 AD. Wala pa po. Kaya nga, noong panahon, ito yung tinutukoy doon. Yung mga Hudyong hindi kumilala kay Kristo, hindi na nila pinapapasok ang mga Kristiyano sa sinagoga. Kaya ang tawag na silang mga nagsasabing mga Hudyo pero sinagoga ni Satanas. May sinabi ang Panginoon na palalayasin kayo sa sinagoga. Doon sa chapter 3 verse 9, ganun din yung pagkakabanggit po roon. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi kundi nangagbubulaan. Narito sila'y aking paparayanin at pasasambahin sa harap ng inyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking bibig. Sino po ito? Yung mga nagsasabing Hudyo pero mga bulaan. Inireject na kasi nila. Tinakwil na po nila yung mga Kristiyano. Kaya nga sa history, ang Christian ay offshoot of Judaism. Napilitan na ang mga Kristiyano na magbuo ng sariling samahan. Doon na nagsimula yung Christianity. At ito yung nasa unang sa Gawa 11:26. Tingnan po ninyo yung Gawa 11 talatang 26, mga kapatid. May binabanggit ho rito na yung kanilang kataguri ay naituloy na dinala po nila yon. Sabi po rito, at nang siya ay kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. Ito pong taguri sa kanilang Kristiyano sa Antioquia, nung sila po ay bumuo na ng sariling simbahan kasi hindi na papasok sa sinagoga, tinawag na po silang Christianity. At ito na po yung lumaganap na mas dumami pa kaysa sa Judaism. So yan po yon. Kaya kung translation pag-usapan, wala po talagang issue na, yung mga karumal-dumal, pwede na. Yung pong Sabat, wala na. Walang ganon. Yun po, no, as much as I'd like to converse with you para mabigyan ng yung iba, pero salamat po sa salamat kapatid at napaka open mind ka naman. Basta yun lang ha.
Panoorin mo kami kung meron kang mga issue. Live naman kami lagi. Lagi ko po kayo para tayo usap. Tama. Salamat, kapatid. Maraming salamat. Basta kung anong alam mo, iyon na lang muna ha. Kasi marami tayong ikukorek dan. Nag-create ako ng website na kinokollect ko yung mga nare-research ko. Sige, at least yung mga kapatid dito ay naging aware. Pero yun nga po, maging understanding lang is, pagdating sa yung mga day, yun, we treat it as brothers and sisters in Christ. Hindi yung division na away-away. Yun lang po yung Hindi maiwasan yung kapatid. Kasi nga, kapag sinabi mong wala ng 10 utos, ay talagang magkakaroon po yan ng conversation, argument. Kapag sinabi ng pananampalataya ng iba na kahit yung nasa unang Korintos 5:1 ay maliligtas, osas, ay hindi po talaga pwedeng tanggapin yan, kapatid. Tama, kaya nga tayo nagkakaroon dito ng, hindi naman ito pagtatalo, kundi ano po ito ipinapaliwanag natin kung ano yung katotohanan na nasa Biblia. Okay? Kasi, halimbawa, katulad nung binanggit mo, marami kang talata na binanggit, 5:19. Implying na dun sa 5:19, hindi kasama ang pagkain ng baboy. Mali ho Mali pong, kasi ang sabi mo kanina, kailangan i-contextualize natin. Pero bakit inalis nyo ang Levitico? Di ho ba? Ibig sabihin, lalabas ngayon, ang nangyayari, dahil nga lang sa ayaw na talaga doon sa utos na karumal-dumal, sasabihin nila na ang Levitico hindi nakasama sa dapat sundin na lang. Ganon po ang nangyayari. Hindi ho ba? So, hindi ho natin po pwedeng tanggapin yung ganon na gumamit ng talata, 5:19, at sasabihin doon, saan dyan yung paglabag sa Sabat? Lalabas ngayon, yung 5:19 lang ang batayan natin. At hindi yung buong totality ng banal na kasulatan. Hindi po ganon ang tamang pag-aaral. Ang sabi ni Apostol Pablo, mula sa pagkasanggol, nalalaman mo ang buong kasulatan. Buo. Hindi yung mamimili lang tayo ng talata na aangkop doon sa ating paniniwala at yun na. Kaya nagkakaroon po ng maraming problema sa aral dahil nga sa ganong paraan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Pero maliwanag, kung si Esteban ang pakikinggan mo na isang Kristiyanong martir, basahin ko ulit. Pakilagay ulit. 7:38 ng Gawa. Ito nasa bagong tipan ito Bakit ayaw tanggapin ito ng marami? Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ang problema, ayaw po tanggapin ng lahat. Ang gusto lang nila, kung ano yung gusto lang nila. Pero yung iba, na kumukontra sa gusto nila, gagawa nila ng paraan para lumabas, wala na. Mag-ingat po tayo sa ganyang estilo ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Maraming salamat, mga kapatid. Meron lang po akong idadagdag po dito, kapatid. Kasi dapat talaga masumpungan na walang halong aral na mali yung dalatan ng tunay na iglesia. Una, gusto ko pong basahin tong nasa Revelation. Ito po'y katangian ito ng mga maliligtas. Dito po sa chapter 14 verses 4 and 5 ng Revelation, sabi niya ang mga ito ay ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis at ang mga ito ay nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito ay ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Verse 5, at sa kanya-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Pansinin niyo, pakibalik ngayon sa verse 4. Tingnan po ninyo yung sinasabi dyan sa talatang 4. Ito po ay sinasabi na hindi sila nangahawa sa babae. Alam niyo po kung sino yung babae dito? Ito yung false church. Ito yung spiritual Babylon na nakaupo sa hayop. Bakit sinasabi itong mga maliligtas ay hindi nabahiran o hindi nahawa sa babae? Hindi kasi ito literal kasi lalabas yung mga maliligtas puro lalaki na virgin. So dito makikita natin hindi nangahawa sa babae. Kasi sila'y malilinis. Ibig sabihin, wala silang bahid. Alam nyo kung bakit sinasabi diyang babae? At ang sabi nga dyan ay walang nasumpungang kasinungaling sa kanilang mga bibig at walang dungis. Yun po kasi sa chapter 17 ng Revelation ay binabanggit po rito, mga kapatid, yung babae, 17. Yung babae ho rito, ay sige, sigmulan na natin ito sa talatang 4.
Sabi dito, at nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Ito yung false church na nakaupo sa hayop. Ito yung huwad na iglesia na naghari sa loob ng 1,260 years during Dark Ages. Alam na natin yung malaking iglesia na yan, na nagkaroon po siya ng mga anak. Kasi may doktrina po siya. Sa panahon ng Dark Ages, ay nawala po yung liwanag kay Dark Ages. Yung Biblia kasi pinasunog. So, ibig sabihin, marami mga tao hindi na nakakaalam ng Bible. Nag-introduce na mga doktrina itong babaeng ito galing sa tradisyon. Hindi siya biblical. Nang magkaroon ng religious freedom after ng 1,260 years, na nagtapos noong 1798, nagkaroon po ng religious freedom. Naglitawan yung mga protestante. Ang masakla po doon, yung inimbento niya pong mga aral ay nakuha ng maraming mga protestante. Tanging Adventist ang hindi. Isa po dyan yung may kaluluwa. Sa Baptist, sa CCF, yung isa sa debate po ng pastor ng CCF, pinagtatanggol niya. Yung immortality of the soul, mayroong kaluluwa na humihiwalay. Galing sa Catholic po yon. Sunday, galing po sa kanila yon. Ang maliligtas, hindi pwedeng may halo. Kasi, sa verse 5, ang sabi dyan, sa verse 5, at sa kanyang noo ay nakalagay ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot. Nanay, sino mga anak? Mga protestante. Kasama na yon, yung pinuntahan mo kapatid. Kaya meron siyang uaral dito na nadungisan yan. Nililinaw natin ngayon. Mag-ingat tayo na mix ng doktrina ng false at saka yung truth na tinatawag po natin. Hindi pwedeng halo-halo. Kasi ang katangian ng maniligtas, dapat ikaw wala kang maling doktrina. Kung pinasok mo yan, o sige, basta't meron ng pinagkakaisahan kayo para walang debate, ay hindi po pwede yun, mga kapatid. Sana hindi nilarawan ang tunay na iglesia na isang dalisay. Sana nilagay na lang, okay, polka dots. O may dot na mga ano. Dapat hindi puti. Hindi kulay puti. Sana yung kabayo na nakita. Sana alasa. Ano ba yun? Merong, parang kulay. Ganon. Hindi po pwede. Kaya isa po talagang magaling na strategy ni Satanas yan. Okay, si Kristo, biyaya, grace, hallelujah, praise the Lord. Hindi sila after doon sa tinatawag na doctrine. That is dangerous, mga kapatid. Mag-ingat ho tayo dyan. Hindi po ganyan ang Panginoon. Kasi nga nilalarawan dito, inanay yan eh. Nanay, may mga ina. Kaya itong pong mga maraming protestante, lalo yung Sunday keeping na yan, mga anak po yan. At yan ang hindi pwedeng maka-apekto doon sa mga banal. Kaya sila'y hindi nangahawa sa mga babae. Ano sabi doon? Balikan natin 14. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae. Sino to? Mga protestante na may dalang aral galing sa Catholic. At yun, nagsama-sama sa malaking non-denominational dyan, artista, mga negosyante, welcome, wow, ang saya. Hindi natin pinupulaan yung personal na, pero yung doktrina, sorry, mga kapatid.